Yan guys, SQ Pro, i-rebuild natin, Gar. Oo, nare-rebuild to. Yan, matagal na guys. Siyempre, kailangan natin ng negative screw. Nakikita nyo naman kung paano buksan, tapos paano ikabit. Papakita namin sa inyo. Gamit natin 0.6 na mesh. Sa mga nagtatanong, yan. Sa tubig na malinis yan, lulubog natin dyan. Siyempre, para hindi naman maglasa yung lumang juice. Tapos kailangan natin punasan, tuyuin na todo para naman hindi tumabang yung ipapalit nating juice. Para hindi mahaluan ng tubig, 'di ba? Yan. Swabing-swabe yan, Gar. Tapusin nyo hanggang dulo para tamang-tama talaga yung paggawa nyo. Kaya nyo rin to. Yan. Kailangan natin tanggalin yung contact dyan, yung gold na pin na dalawa. Ayan po yung negative sa capacitive. Diyan dapat nakadikit yung mesh na tinatawag natin. Yung pinaka-wire. Yan. Dagdag knowledge din, di ba? Siyempre, pagsasama-samahin natin lahat ng parts, bawal mawala kahit isang parts nito guys kasi malaking effect na mangyayari pagka kahit isa dito nawala. Lalo yung dalawang gold na pin. Tapos ayan, tatanggalin natin lahat ng mga laman nitong chamber. Bulak, lumang wire, yan. Remove yun. Kasi gagamit lang tayo dito ng tools para mahugot tong pinakalagay ng wire. Ayan. Pinaka basic, di ba? Hindi nyo na kailangan gumamit na kung ano-ano. Siyempre, punas din to. At pagsasama-samahin natin lahat. Tapos ito. Ayan, kompleto na. Siyempre, bulak sa mesh. Tapos game, kabit na natin. 0.6 na mesh, guys. Ayan, papakita namin, di ba? Ang ganda, bagong-bago talaga. Sabi sa inyo, napakaganda nito. Pagka natutunan nyo. Kasi, kahit saan kayo pumunta hindi nyo na kailangan pang bumili, di ba? Kung may tools naman kayo, matik. Kayo na mismo gagawa sa sarili nyo. Saan nabibili tong mesh na to? Maglalabas din kami nito guys. Siyempre mura lang. Tapos, test kasi kami ng mga maraming mesh. Yung iba matatabang. Ito, ano na to, N90. Ayan. Ganun lang pagsa-setup ng bulak. Yan, tapos pasok na natin sa chamber. Yan, kitang-kita nyo naman ilagay. Tapos tong mahaba na yan, ikakat natin yan. Babawasan pa natin. Ayan. Cut natin yan. Okay na. Tapos isa natitira, ibabalot natin. Bakit natin ibabalot yan guys? Kasi pag wala pong balot yan, higop na hihigop yung juice. Overflow. Mahigop nyo yung juice. Kaya ayan, kinat na natin. Tapos hanggang dulo lang, tapos cut na. Tapos balik na natin yung pinaka cover nya. Tapos kailangan lang natin long nose para malak ulit yan. Press lang. Ayan. Ilagyan ulit natin na rivet guys para hindi ma-deform yung mesh. Hindi magka-problema. Tapos ito, yung pinaka parang leak proof kasi nila to eh. May butas sa gilid. Tapos yung isa sa gitna. Ayan. Diba? Kita nyo naman. Tapos i-bend lang natin yan kaliwat kanan. Kasi doon sa isang papasukan naman yan, doon sa pinaka-lock, yung ginawa natin ng legs. Pasakto doon sa lock. Ayan na. Ayan na itsura niya. Tama parang bago talaga guys, di ba? Napaka-basic. Di nyo napansin, naka 4 minutes na tayo. Sasaglit lang talaga. Ayan. Negative sa capacitive yan guys. Diyan po yung nakalagay yung gold pin. Lock lang natin. Tapos bend, cut ulit yung sobrang wire. Tapos balik na natin yung dalawang gold pin. Dito medyo dahan-dahan lang kasi ito po yung pinaka worst scenario na nawawala yung gold pin. Ang hirap hanapin yan, alit yan. Tapos dumidikit pa sa magnet to. Diba? Dili lang pasok to eh.
Kaso dumidikit talaga. Diba? Yan. Press na, gamitan na ng bakal na kamay. Diba? Kasi minsan nakakabuisit din tong gold pin na to eh. Siyempre, ayan, tapos na. Kakabit na natin yung cover. Ganun lang kadali guys. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Tsaga-tsaga lang. Okay na. Lagyan na natin ng juice. Diba? Para ma-testing. Ayan. Punas, syempre, para sa excess. Hindi nga pala maglilikto basta tama yung pagkakalagay nyo. Kung sinundan nyo simula umpisa hanggang dulo. Nakita nyo guys, 0.6. Diba? Slim SQ Pro. Diba? Yan na. 0.6. Napaka-basic lang, gar. Hindi nyo na kailangan bumili pa. Ribid lang. Okay na.